Sa aking pagbisitang ito ay isang nakakapanlumong kalagayan ng aking dinatnan. Si Tatay Mario na sa kanyang pagkakaratay sa higaan ay tanging Diyos na lang ang makakapagsabi ng kanyang magiging kapalaran. Si Nanay Malu na kahit iika-ika ay pinipilit gumalaw para sa asawang siya lang ang tanging inaasahan. Si Nanay Malu na pagkatapos ma-stroke ay si Tatay Mario na ang naging sandigan. Sa isang iglap, ang dating inaalagaan ay siya ngayong pinagkukunan ng lakas ng asawang nakaratay. Sana naman ang inaalagaan ko ngayon. Subalit paano nga ba lulunasan ang kanilang mga karamdaman kung naubos na rin ang mga gamit sa bahay matapos nilang ibenta para sa kanilang mga pangangailangan? Pinandidirihan na kami ng tao dito. Dahil Gawa nang nangangamo yung paa niya. sino pa ang kanilang lalapitan kung sa halip na sila'y unawain at damayan, sila ngaya'y pinandidirihan? Para saan po itong suka? Sa sugat niya po yan. Yung suka? Opo. Pero kung nagkataong may pambili kayo, hindi suka. Opo. Wala po talaga kami kakayahan para bumili ng talagang pangangailangan niya. Marami pang misyon ang ating haharapin. Marami pang mga kababayan natin Ganun. ang nangangailangan ng ating tulong at pagmamahal. Maraming salamat po. Ituring po sana ninyong ang pag-share ng video na ito Ay, oo. ay tulong nyo Sobrang galing ng para dasal sa mo, ating meron mga kang- kababayan. Salamat, naging dalawa. Tatay Mario at Nanay Malu, kapit lang. Maraming nagmamahal sa inyo. Pagagaanin ni God ang bigat ng krus na ngayon ay pinapasan nyo. Kung meron ka na kinatatakutan sa oras na ito. Amen. Mawala po siya. Gusto ko pa pong gumaling po siya kasi siya lang po talaga ang kasama ko. Wala pong iba. Okay, magpapakilala muna nanay ha. sige po. Yan. Ako po ay si Kuya Benji. Ako po ay taga Batangas City. Isa po akong charity vlogger. Ang layunin ko yung makatulong. Pero hindi po ako ang tumutulong ha. Yung mga kababayan po natin na makakapanood po ng video na ito. Ano pang pangalan ni nanay? Malu po. Nanay Malu. Nanay Malu. Malu Custodio. Nanay Malu Studio. Opo. Kayo po ba'y sumasang-ayon na makunan ko inyong kalagayan? Opo. Payag po ako. Ano pong nangyari nanay? Bakit ganito yung aking dinatnan? Kasi po nung napakalakas po niyan. Nagtitinda po kami ng bangus, ng imbutido. Ayan po, tinayo namin maliit na tindahan. Napako po yung kanyang paa. Ako naman po 5 taon ng stroke. Hanggang sa siya pong nag-alaga sa akin. Ngayon siya naman po nagkaganyan. Yung paa niya po, yun po, may sugat po talaga yung paa niya. Yan po eh. Yan, hanggang sa naging ganyan na po siya, hindi na po siya tumatayo. Ako lang po ang personal na naghugas sa kanya, nililinisan ko po siya. Pinipilit ko pong kumilos. Kasi kailangan po, dahil ang mga anak ko naman po, meron din mga pamilya. Eh, hindi mo naman po maaasahan talaga na nandito sa amin. At sa akin na po, gusto ko lang po siya gumaling kahit papaano, matulungan sana kami. Ano po ba ang sitwasyon ni tatay ngayon? Yung diabetes niya lang po talaga, yung sa paa. Kasi sugat niya po, para pong nanganganak ng nanganganak. Dumami ng dumami. Hanggang sa ano po, medyo nakikita na rin yung buto dun sa kanyang paa. Di na po na itatapak. Kaya po nakahiga na lang po siya. Pagkakain po, nakahiga lang din. Ganyan, kakain po siya. Yun lang po nagagawa niya na wala na po. Eh, kumusta po yung pagpapagamot ni tatay? Eh, hindi naman po kami lagi at gawa nang wala naman po kami pinansyal na para ipagamot siya ng tuluyan. Wala po kaming mapagkunan. Kumusta na kayo ngayon, tatay? Medyo lang pa. Ano inyong nararamdaman? Wala naman. Pa ako lang. Yung kayong paa, yun yung iniindi na. Medyo lang po. Kailangan na resistensya. Okay. Napansin ko, naka-wheelchair kayo. Bakit anong nangyari po? Stroke po ako. 5 taon na po akong na-stroke. Siya pong nagalaga sa akin. Kasi po dati kami nagbo-boneless bangus. Yung po ang hanap buhay namin sa matagal na panahon. Tapos po nung kami umuwi dito, pa iba-ibang tinirahan namin, palipat-lipat, nangungupahan po kami. Yan naman po, nagtitinda ng imbutido nung mapunta po dito sa Dayap.
Hanggang sa napako nga po siya dyan sa likod namin. Kasi mahilig po yung maglinis talaga. Ayaw ng maruming bahay niyan eh. Gusto niya malinis na pako po, hindi niya napansin. Naramdaman niya na lang nagkaroon siya ng kulani. Nung makita niya may kulani, iniisip niya, bakit siya may kulani? Tapos namaga po yung paa, pinupunta po siya sa center para po matignan. Ayun nga po, napako na. Hanggang sa nagnana po yun, dinala po siya sa may Santa Cruz Provincial. Pagpunta po doon, parang inopera po, kinayod yung ilalim, nagkaroon po ng parang tubo. Nung pagkalagay po sa kanya ng parang tubo, gumaling naman po yung paa niya sa ilalim. Ang problema po, ito pong sa ganito sa sakong, yung po ang lumalala sa kanya at saka yung sa ganito po, yung pong sugat na yun na medyo lumalaki. Eh, gano'ng katagal na po ba yung karamdaman ni tatay? Ano na po yan, mga 3-4 na buwan na po siya, na ganyan. Kopra mo may no. Lagyan mo to. Umay. Wala kami istro mo para hindi malaglag. Sige. Ang nangyayari pala na yung dating inaalagaan, yung Nag-aalaga sa dating akin. nag-aalaga sa inyo si tatay, Oo. ang siya Ako ngayon nag-aalaga sa inyo. Ang siya nga yung inaalagaan. Sana man ang inaalagaan ko ngayon. Personal. Ginagawa ko talaga, kinakailangan kong kumilos kasi pag hindi ko siya linisin, pinandidirihan na kami ng tao dito. Dahil? Gawa nang nangangamoy yung paa niya. Yun ang inaano nila dito. Wala na. Minsan may mga papasok sa amin dito, mga nakaganyan. Minsan naiinsulto ako, pinaalis ko. Huwag kayong lalapit dito pagka ganyan kayo sa akin. Siyempre naawa ko sa asawa ko. Hindi mo naman, nasasaktan lang din naman ako pag sa nakikita ko ng ganun. Meron naman po mga iba natulong sa amin pag dumadaan dito. Lalo na kasi dati po dyan kami nakaiga sa labas. Ngayon lang po kami pumasok dito, gawa nga wala po kaming kuryente. Ito po tinulungan po kami ng Faith Angels para makikabit ng kuryente sa ibang bahay. Pinayagan naman po kami. Kaya medyo may electric fan po siya. Hinhapo po kasi siya pag wala siyang electric fan, mainit. Pagka pinapaypayan ko lang, ganyan, magkaganyan kami, magkapisan, dyan siya, dito ako, ganun. Masal, yung inyo pong stroke, anong sitwasyon na ayos naman na ikikilos ko naman siya kahit pa paano, kaso hirap talaga ako. Nakakalakad kayo? Nakakalakad ako pag may tungkod o kaya bangko, yun ang ginagamit ko, naglalaba ako dyan, ang gamit namin. Maghugas ng pinggan, kung di ka maghugas, kakalat ng gusto. Pinipilit ko. Kayo po ba ilang taon na? 51 na po ako Si tatay po? Pareho po kami, 51 Pareho na kang din. 51. Opo. Matanong ko lang, nasa na inyong mga anak? Ilan ba yung anak nyo? Ang anak ko po, sarili ko lang 4. Ang ito wala po kaming anak niyan. Ang mga anak ko po, 2 babae, 2 lalaki. Ang panganay ko nakakulong. Tapos, yung pangalawa ko yung nasa Faith Angels. May apo naman po ako na may hydrogen. Kaya, hindi na rin po ako hangad na matulungan pa kami. Gusto ko sa sitwasyon din po nila. Pare-pareho lang po kami. Ang iniisip ko, may kanya-kanya kaming buhay. Kaya po nagtitiis kami 2 dito. Ganyan po. Anong kabuhayan, anong pinagkukunan nyo? Sila po, tinutulungan kami. Yung ninang ko po, binibigyan kami pagkain dito. Yung anak ko po sa labas, dadalang kami pagkain. Ganun po. Pero yung talagang manggagaling sa inyo, wala talaga? Wala po talaga. Wala po kasi kami. Wala na po kami. Nung ito'y malakas kumita po yan nung araw. Pero ngayon, wala na po talaga. Pati nga po tindahan ko, makikita niyo talagang ubos na. Wala na talaga. Oo, pinandidirihan kasi kami. Nung malaman nila na ganyan na yung paa niya. Kaya po ganun. Tsaka kasi yung labas namin na puno ng basura yan mga damit na dating ginagamit namin para sa paa niya kasi wala nga po kami pamiling diaper. Yung mga damit na ginagamit namin na luma, halos natapon na tambak dyan sa harapan. Tapos pinandidirihan kami. Siyang bumuhay halos sa 4 na anak ko, mga kaliliitan. Siyang nagbuhay sa amin. Kasi malilit pa yung mga anak ko, namatay na rin yung asawa kong una. Halos siya ang bumuhay, pati sa mga apo ko, halos siya rin na.
Kaya ganyan, sabi nga namin, yung apo namin, na palaki namin, pagka nakikita siya, lagi rin umiiyak sa kanya. Sasabihin sa kanya, Lolo May, pagaling ka na. Ako po'y lumalapit sa inyo sa may mga gandang puso po. Ako po'y nagmamakaawa na tulungan niyo po ako sa pagpapagamot sa asawa ko. Kasi siya lang po ang nag-aalaga rin sa akin. Stroke po ako 5 taon na. Sana po matulungan niyo po ako papagamot siya. 2 na lang po kami sa buhay na nagtutulungan pareho. Kahit stroke po ako, pinipilit ko po na uminom sa loob ng bahay, alang-alang po sa kanya. Kasi gusto ko pong ibalik kung ano yung ginawa niya sa akin nung araw. Pero wala po akong talagang kakayanan gawa po sa sitwasyon ko. Yun lang po ang gusto kong mangyari, mapagamot po siya ng maayos. Maraming salamat po. Kung meron ka nanay kinatatakutan sa oras na ito, ano yan? Mawala po siya. Yun po. Hindi matulog. Gusto ko pa pong gumaling po siya kasi siya lang po talaga ang kasama ko. Wala pong iba. Mga anak ko may mga pamilya na po yun. Kahit hindi po nasabahan pa ako dito. May kanya-kanya na po silang pamilya. Kaya lang po gusto ko talaga mapagalitan niyo po. Ganyan na po siya talaga sa maghapon. Ganyan lang siya. Talagang pumayat ng gusto. Ikaw ba'y kumain? Tapos na po. Kapag dati bago po kayong dumating, kakapakain ko lang po sa kanya. Si tatay ba may mga iniinom na gamot? Meron po. Meron po siyang iniinom vitamins tsaka gamot. Ako rin ganun pong maintenance din po. Eh, may gamot pa Sa kayo ngayon. meron pa naman po mga ilang piraso pa. May pagkain kayo. Ano po, pag yung dinadalang po nila kami, noong po, pagka yung kami lang, ay tiis po kami. Basta may tubig lang po kami, yun ang ano namin dalawang mag-asawa. Tsaka pray lang po kami kay Lord, yun lang po ang ano namin kinakapitan sa ngayon. Doon po kami dalawa, mag-usap kami, mag-pray lang tayo kasi darating din yung mga kailangan natin. Ano na lang po kami, hindi katulad dati na kaya pa namin kumilos pareho. Ngayon po ay wala na. Eh ngayon, may pera kayong hawak. Wala po. Binili ko na po kanina ng ng gamot niya Tapos Na ilang piraso. Ito lang po, ilang piraso lang. Tsaka ang dumating eto naman lang po. vlogger ipulubi. Ito po. No. Ito po yung may singaw po kasi siya kaya nabili kami kahapon 4 o 5 piraso po ito nabili namin. Tapos yung ito pong iniinom niya para doon po sa kirot sa paa niya. Yan po, iniinom niya po yan. Eh kayo ba'y lagi nagdarasal? Lagi po. Nagdasal kayo kagabi? Pagkatulog, bago matulog, pagkagising, pasasalamat at kami ginising pa. Ganun po. Tingin nyo, dininig ang dasal nyo kagabi. Opo. Dininig po niya. Ang hinihingi ko, sana po meron pong tumulong sa amin. Ganun. Eh may dumating nga nanay, 1,000. Ay, maraming salamat po. Maraming salamat. Bye. Eh sa sobrang galing ng dasal mo, mayroon pa uli. Ay, salamat. Naging 2 na ngayon. Ako, salamat po. Pwede na yan. Opo, pambiling gamot. Eh Malaking bagay na sa amin malayo po pa po ito. yung binayahe ko. Batangas pa. Ay, maraming salamat po. Magkano na yan? 3 po. Gawin na po natin 4,000. Ayan naman, marami na talaga. Maraming diaper na to. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Tsaka mabibili ko na siya kung ano yung gusto niya kasi minsan may araw na naghihingi siya sa akin. Sabi niya, ibili mo ako ng ganito. Pag wala, sa totoo lang po sir, bago kayong dumating, naibenta ko po yung mga gamit ko dito. Lahat, ubos na po lahat kami. Naibibenta na po namin gawa ng pag mahihilingin siya. May dadaan dyan, kakilala ko, halika muna pakibenta mo nga ito. Kahit magkano, basta magkapera lang ako, binibili ko po yung gusto niya. Yun na lang po ang ginagawa. May nag-iiyakan dito sa uli. Oh. Masasabi ko lang nanay, continue praying ha. Opo. Tuloy-tuloy yung dasal. Opo. Siya lang naman po kinakapitan Sana namin. pag in-upload po natin tong video na ito, marami makapansin at makatulong din po sa inyo. Kasi hindi naman po ako yung tumutulong. Opo. Yung po mga kababayan natin. Opo. Ha? Opo. Maraming Ayan, salamat po sa inyo. Ano ang pangalan niyo ulit? Malu po at saka si Mario. Yon, sa mga nais po magpabot ng tulong para kay Nanay Malu, ayan, akong kaya gagamit po ng ating account. Again, lagyan nyo ng isang message for Nanay Malu. Yun po, para alam ko kung may matanggap po ako,
ay para sa kanila. And then, ayan, sa mga nais namang maghingi ng kanilang personal details, i-message nyo lang po ako. And then, i-forward ko po sa inyo yung kanilang details. Ano, nanay? Maraming salamat po sa inyo. Sana po matulungan niyo po kami para mapagamot po ng ayos ang aking asawa. Maawa na po kayo sa amin. Siya lang po ang kasama ko eh. Wala na pong iba. Nagtutulungan na lang po kami dalawa eh. Sana po mapansin niyo po kami. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Paglalo po sa amin. Para po sa inyo, Panginoon Diyos. Malaking bagay na po yung pinigay sa amin ni Sir Ben. Kaya po, marami po silang matulungan. Salamat. Magti-thank you muna tayo sa nagbigay, ha? Opo, sige po. Diba, lagi naman sinabi ko, Kuya Benji, wala naman talaga ako naitutulong. Yun po yung totoo. So, kung bakit po ako nakapunta ngayon at kung bakit po ako may naibigay sa inyo na 4,000, maraming salamat po kay Tita Corazon Oliveros. Nagpadala po si ma'am ng 3,000. And then maraming salamat din po kay ma'am Rodora San Juan Johnson, 1,000 pesos. Sila po na yung dahilan, kaya meron po akong naibigay ngayon sa inyo. So, basta pray tayo ha. Sana ito po yung umpisa ng tulong at sana marami makapansin, maraming makapanood at maraming mag-share ng video na ito. And then, pray tayo. Sana marami pa rin makatulong. At yun, mula po rito sa, anong eksakto lugar to? Ano po? Barangay Dayap. Barangay Dayap. Mula po rito sa Barangay Dayap, Kalawan, Laguna. Nakasama po si Nanay Malu at si Tatay Mario. Mga kababayan, para higit po natin silang matulungan, please share this video po.